Magandang araw po mga kababayan, kabarangay, kaprobinsya, mga mamayang Pilipino po, nasa abroad man o nasa bansa natin. Nagtatrabaho, natutulog. Kung magising ka, magandang araw sa iyo. Mga nagpapahinga, mga nagtatravel, hangad ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Alas 12 na, sana nanananghalian po kayo. At kumakain pa tayo, lahat ng Pilipino dapat kumakain pa tayo kahit na gaano kamahal ang bigas. Sikapin po natin na makabili tayo dahil buhay po natin ang nakataya dyan. Ganoon talaga wala tayong nakikitang maganda sa mga officials natin Magmula kay Presidente, Speakers, Senado, no? Congressman, lahat po sila. Ang inaabangan lang nila yung pera ng bayan. Sa totoo lang, iisa lang sa gobyerno natin ngayon ang naninindigan. Ang merong paninindigan sa sarili, yun ang may integrity. Siya lamang. Kapag siya lang po ang nagsasabi ng kasunduan na pinirma sa Switzerland. Sa panig ng gobyerno at ng mga negotiators, peace negotiators ng mga CPP, NPA, NDA. Ang sabi niya doon ay, yan ay pakikipagsundo sa mga demonyo. Bakit demonyo? Kasi, yan pong mga ginagawa ng CPP, NPA, NDA ay pagwasak sa ating bayan. Totoo naman. Di ba Castro? Di ba Brusas? Di ba Manuel? Maraming pinatay ang NPA sa countryside, mga sundalo, alam mo yung mga sundalo at pulis, mga security forces. Security forces po yan sila nagtatanggol sa mga naapi, sa mga kalibliban ng ating bayan. Api nga sila kasi tingnan mo, namamatayan sila, no? Ang supply nila, butas-butas na butas-butas na medyas, alipunga, may malaria sa pakikipagbaka sa kasamaan ng mga demonyo, sabi ni BP Sara. Mga demonyo talaga sila Ay kung ang mga opisyal natin ay nagkikipagkasundo sa mga demonyo, edi doon naman ang papasok yung kasabihan na kapag ikaw ay naglalakad na parang pato, nagkukwak ka na parang pato, no? Mapalakpak ang iyong pakpak na parang pato, ay pato ka. Meaning, birds of the same feather flock together. Yan, di ba? Pakikipagkasundo sa mga demonyo na nagre-recruit sa ating kabataan upang dalhin sa kabundukan, maghirap doon, hindi nakakakain, no? Kinakagat ng lamok, may mga sakit, no? Wala namang silang sweldo, maliban sa maswerte sila kung ang mga nakukuha ni na Manuel, ni Castro, ni Brosas, at yung mga kamatayan black na yan, kung sana yung milyon-milyon na nakukurakot nila sa kabanang bayan, sana isweldo sa kanila para naman may probitsyo sa kanila ang mga nakikipaglaban. Hindi yung pangakuan lang sila. Saka bakit demonyo nga pala? Pinapatay nila ang mga barangay captain, mga konsyal, mga taong barangay na kumukontra sa kanilang adikain. Ang adikain naman nila ay malademonyo din. So, nagtataka ang mamamayan. Bakit tayo may gobyerno na sa halip na protektahan ng ating security, no?
nakikipagkasundo sila sa demonyo. Naipaliwanag ko na po kung bakit sila demonyo. Pag hindi sila binigyan ng revolutionary tax ng mga kumpanya, kagaya ng Globe, kaya ng mga construction companies na naggumagawa ng mga kalsada, from countryside to palengke, no? Bubumba nilang mga equipments. Naku naman. Kidnapping, di ba? It's a crime. Kidnapping, no? Pagbubumba, pagpapatay ng mga inosente. Tapos, nakikipagkasundo ang gobyerno natin sa kanila. Ano ang layunin niyan? Siguro, ang layunin nila, labanan ang mga kalaban ni Duterte. Sino yung mga kalaban ng mga yan? Sino ang kinakalaban nila? Si Duterte lang ba? Hindi po. 91% ng mamayang Pilipino ay naghahangad ng katahimikan, kaunlaran. Huwag magutom ang kanilang pamilya. Yun ang kaya naman nagtatrabaho ang mga Pilipino eh. Yung iba nga dyan, nasa abroad, tinitis nila yung hirap ng pakikitungo sa mga amo nilang mga, kung minsan napapahamak pa sila, pinagmamalupitan sila, uuwi dito, yung iba dyan, umuwi dito, kabaong na. Pero, nagtitiis sila doon, di ba? Lungkot ng buhay doon na malayo ang mga anak, malayo ang pamilya, malayo ang asa-asawa. Hindi bali yung mga asa-asawa, madami naman doon eh. Pwede silang mag-ano doon eh. Mga anak, siyempre. Mamalay sila, yung anak nila, yung kanta ni Freddy Aguilar humahawak na pala ng marijuana, no? Nakamulat ang mata, nakatingin sa malayo, humahawak ng... Pero ngayon, hindi na ngayon uso ang marijuana eh. Ang uso ngayon, pulburon. At sino sa palagay ninyo ang sinasabi nila, no? Ito naman, tanong ko lang. Totoo ba o hindi? Yes or no? Na ang ating mga matataas na opisyal ay nagninegosyo ng pulburon, gumagamit ng pulburon, wala sa sarili, hindi makapagdesisyon sa sarili, no? Wala. Maski na yung tumayo doon sa rostrum na pagtatanggol niya ang integridad niya Tingnan mo ang kanyang itsura, no? Parang bagong gising, saka hindi marunong walang posture na maganda, good posture sa pagsasalita. So, masabi ko lang sa inyo po, no? Pakikipagkasundo sa mga demonyo. Yang agreement na yan, pistok na yan, pistoks with the CPP, NP, NDF. Nakagawa sila ng mga krimen, no? Kung ganyan pala, hindi gumawa tayo lahat ng krimen, magnakaw tayo, mamaril tayo, pagbabaril natin ang mga magnanakaw sa gobyerno, total, mapapalaya din naman tayo ng gobyerno, di ba? Yung mga yan, maraming mga kaso, kidnapping, no? Child abuse, kung ano-ano pang mga heinous crime ang mga ginagawa nila. Pero ngayon, pinapalaya ng gobyerno natin. Sus, Mariusip, nasaan na tayo? Ha? PBBM, nasaan na tayo ngayon? Saan mo kami dinadala? Ha? Ang aming sikmura, kumakalam. Hindi na kaya naming balikatin ang hirap ng buhay dahil sa mga bilihin. Di ba yan ang dapat inaatupag ninyo? Hindi yung pagkikipagkasundo sa mga demonyo. No? Gusto nyo, gira. No? Gira sa kalaban natin China. Mabuti naman kung ang US magre-react agad. Pupunta pa yan sa Congress yung mga desisyon nila. Tama ba o hindi tama na ipagtanggol natin ang Pilipinas? Ganun yun pag babataktakan nila yan sa Congress nila Senado nila Hindi ka agad-agad yan na kapag lumulusob na ang China, hindi ka agad yan magre-response, no? Kahit meron ba silang ibinibigay na armaments sa atin, missiles,
kung ano-ano, bala, baril. Kahit ba magbigay sila ng ganon, pinapahamak lang nila tayo. Secretary Gibo, gumising ka sana. Mga congressman, huwag kayong pumayag sa ganyan. Naku, ang atupagin po ninyo, yung giyera po ng ating tiyan. Yun po. Kabuhayan po ang atupagin ninyo, hindi yung makikipaglaban tayo sa mga superpowers. Ginagamit lang nila tayo Ginagamit lang tayo ng mga superpowers. Binibinta lang tayo ng Amerika ng mga armaments. Kasi yan ang negosyo nga nila di ba? Yan ang negosyo nila. Tayo naman, uto-uto, maka-colonial mentality. Kaibigan natin ang US, mga Amerikano. Uulitin ko ulit sa mga nauna kong vlog na nagbenta sila ng mga tangke de guerra, missiles, kung ano-ano pa, mga drone sa Ukraine. Hindi naman tumagal ang Ukraine kasi superpower ang kalaban nila, Russia. Nung iniwan nila yun, nagsuporta sila sa Israel. Napakasimpleng sample lang po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Simpleng sample po lang yan. Iiwanan din tayo niyan. Huwag tayong sasama dyan sa gera nila. Ang kalaban niya ay China, hindi tayo. Okay. Totoo naman na sabi ng Coast Guard natin, binubomba ang ating mga fishermen. Alam nyo, Mr. Coast Guard o Mr. DND Secretary. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Kung ako man, nasa katayuan China, presidente kunyari ako ng China, nakikipagkaibigan ako sa inyo, tinutulungan ko kayo, mga project dito, bahaang project nyo, mga financial na support sa inyo, binibigyan ko kayo, tapos tatraidorin nyo ako, yung kalaban ko, susuportahan ninyo, buti bomba lang ng tubig ang pinapaabot ko sa mga fishermen ninyo Di ba? Yung ganun nangyari, di ba? Parang ganun, di ba? Binubomba lang tayo ng hindi man tayo binabaril May incident din pa nga dyan na tayo pa ang nakapatay ng mga fishermen ng China di ba? Kaya mali na makipaglaban tayo doon. Kaibigan lang natin sila, please. Kaibiganin natin sila lahat. Friends to all, enemy to none. Kasi ang mga Pilipino ay maghihirap. Hindi natin kaya ang makipagyera. Mahirap lang tayo Pero mayaman tayo. Ang kayamanan natin nasa Congress. Kaya nga dapat i-repeal na po yung batas na yan, yung Concurrent Resolution number 10. Dapat i-repeal po yan. At dapat ideklara yan ng Supreme Court na unconstitutional po yan. Kasi yan ay legalized corruption po yan. Legalized corruption yung Concurrent Resolution number 10. Di po ba? Sinasabi ng nagagalit sila sa mga angkor ng SMNI. Sinasabi nila, ba't mo sasabihin na 1.8 billion ang aming ginastos? 40 million lang naman ang ginastos namin. Ito, sinertify nung kanilang accountant. Mga tanga. Sa totoo, natatangaan ako sa kanila. Ordinaryong citizen lang po ako. Nagko-komentaryo lang ako sa mga ginagawa ninyo, mga congressman, Suarez, Castro, Pimentel, Tambunting. Please naman, mag-isip-isip kayo. Yung present nyo sa media, yung 40 million o 39.7 million yata yan. Iniround ko lang, naging 40 million. Pero ang budget ninyo sa GAA, kayo rin ang gumawa ng batas na yan, ang budget ninyo ay 2.066 billion. Meaning, 2 billion 66 million pesos. Tapos, nag-certify kayo na ang nagastos nyo lamang ay 40 million. Granting, 40 million. Sige. Pero, nasaan ngayon yung 2 billion? 2 billion 26 million. Nasaan yan? Mga congressman, ibalik nyo yan.
sa coffers natin. Alam mo, hindi nyo pera yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pera yan ng mga ordinaryong tao na naghihirap, nagtatrabaho. May tax withheld kaagad. Pera yan ng mga nag-abroad, nagsisikap na mag-abroad para kumita ng pera. Tapos, yung kanilang mga taxes na nakawin nyo lang. Hindi ba kayo nahiya niyan? Hindi. Sabi nga ng Facebook at saka YouTube bawal ang walang galang sa pero hindi ko lang alam kung paano kayo igagalang mga 'di ba? Paano kayo igagalang? 2 billion 26 million pa ang nandiyan sa inyong kamay. Paano niyo yung gagasusin? December na. Dapat ibalik niyo yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat. Dahil pag hindi nyo ibinalik, kailangan namin ang liquidation with receipts. No? At saka, inuulit ko yung COA. Kung wala ka namang silbi COA, ikaw ay pinapasweldo rin ng taong bayan, tanggalin na yung COA na yan. Tanggalin yan. At saka, kung hindi naman mapipigil na itong Congress na gastusin sa kung anong mga na wala na, ito nga ang masama dyan classified yung category ng extra ordinary expenses fund. Classified CIF, classified. Dineklara na po yan. Yan ay katulad din ng pork barrel. Dineklara na po yan ng Supreme Court na bawal yan. Diba? Bawal po yan. Kayo na rin mga congressman, Suarez, na plunderer, no? Castro, na kidnapper, no? Kriminal. Kayong dalawa, kriminal kayo. Raul Manuel, na recruiter ng mga kabataan para dalhin sa sa taas ng bundok para mag-armas, umarsa laban sa bayan. Brosas na nagtatago sa asosasyon ng mga babae na kapag sensational ang kaso, andiyan kayo, di ba? Pero pagka yung mga inaaping yung mga namamatay na sa babae sa ibang bansa, what kayo say? Di ba? Nasaan ang malasakit ninyo? Ang malasakit lang naman ninyo yung CIF ninyo Di ba? CIF ninyo. Mahiya naman kayo. Sana po nakapagpaliwanag pa ako sa kong kalagayan bilang ordinary citizen. At dito po sa Usapang Kalye, sana po paki-like naman ninyo. Wala naman pong bayad yan Saka paki-share, subscribe. At hindi naman po, hindi kayo diyan, itutulukin niya ito. Pipindutin niyo lang po yung like. Tapos share niyo kung kanino mga kaibigan niyo, mga kamag-anak. At siyempre, i-subscribe niyo, tutulok nga po yun subscribe. Wala pong bayad yan, mga kababayan. Malay nyo, makatulong po ako sa pagbibigay ng informasyon. Ito naman pong pagbibigay ko ng informasyon, hindi po ito crime. Sabi nga ni Attorney Tolentino ng SMNI, may provision ang batas na hindi crime ang pagbibigay ng komentary. Lalo pa ito ay involved dito ang kaban ng bayan, pera, no? At saka yung tungkol sa mga issues tungkol sa mga katiwalian ng mga natin. Kaya naman nagagalit itong mga congressman na ito dahil kung sino-sino na lang parang fishing expedition na ito. Para itong Red Ribbon nung dating senador ng somewhere in the north, na talagang pinipilit na idiin si PRRD na kasabat doon sa
Sus, kung kayo po, mga dilawan, ang naging presidente nung panahon ng pandemya, patay na po ang maraming Pilipino. Dahil, pinakasampol ko po dyan, yung Yolanda, yung Super Typhoon Yolanda. Ang daming nabulok na pangapagkain, donations. Ang daming mga relief goods na binibenta sa palengke o sa mga ukay-ukay. Mga walang hiya kayo. Yung pera, yung hero nyo, yung hero na wala naman pala doon at inaatupag pala yung donations. Wala doon, tapos sinasabi niya hero siya. Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam kung paano ko kayo igagalang bilang may integrity. Sabi niyo kayo lang ang self-proclaim lang naman kayong may integrity, pero wala po. Nakakahiya po kayo. Nakakahiya po kayo. Wala kayong integridad po, mga namumuno sa amin sa Congress. Mga representante ng mamamayan kuno. Sinong mamamayan? Kami ang mamamayan eh. Gagutom na nga kami. Nagugutom na nga ang mga mamamayan, hindi naman makabili ng 1 kilong bigas dahil sa taas ng bilihin. Pag bibili ka ng 1 kilong bigas, ang halimbawa, ikaw ay kargador lang, may sweldo kang 100, no? 100 isang araw. 4 ang anak mo. Bibili ka ng 1 kilong bigas. Wala ka ng ulam. Bibili ka rin ng bagoong siguro. Bibili ka, asin, mantika. Ubus ang 100 mo. Sus, Mariusip kayong mga... Samantalang kayo, hilahod kayo sa pagdadala ng mga ninakaw niyong pera. Di ba? Ibalik ninyo yung 2 billion ha. Ibalik niyo sa coffers ng Kaban ng Bayan. Maawa kayo sa Pilipino. Maawa kayo sa Pilipinas, sa ating bansa. Huwag tayong makipagyera sa China. Wala tayong kalaban-laban. Niluluko lang tayo ng mga ibang kalaban. Nabalitaan nyo ba? Mga Mr. PBBM at saka Speaker, Senator, Senate President, no? Nabalitaan nyo ba na nakikipag-negotiate itong si Presidente ng USA sa Presidente ng China? Kung tayo ay nabudol-budol ni PBBM, yan, ganti sa'yo yan. Nabubudol din ang ating mga pinuno. Kaso, ang problema dyan, pag natuloy yung gera na yan, laban sa China, pulbos tayong lahat ng Pilipino. Sabi ko nga, napakaganda ng sample ko eh. Pagpalagay na, binintahan tayo ng 100 o 1,000,000, 1,000 na missiles. Ang nakatutok sa atin na missiles ng China 1,000,000 eh. Paano mo anuhin yan? Paano mo bawat isang missile na sasangga o yung sasalubong doon sa missile ng China, isa lang yun. Isang missile ng China, isang missile ng US natin. 100 lang yun sa atin, o 1,000 lang, 1,000,000 doon ang tatama sa atin. Pulbos ang mga Pilipino. Pulbos. Mahiya kayo, DND Secretary. Mahiya kayo, Coast Guard. Pinuprovok mo ang mga Pilipino na magalit sa China. Sa panahon ni PRRD, ano natin sila kaibigan natin sila ano tayo? Di ba nabuhay tayo sa panahon ng pandemya? Di ba? At ikaw, Martin, no? Hindi ka kagalang-galang. Biruin mo, yung bayan mo, dinilubyo ng Yolanda. Ang unang pumunta doon, mga team ni PRRD galing sa Davao. Yun ang unang nakatulong sa inyo. Tubig, tent, mga gamit sa pagtulog, banig, kung ano-ano, unan. Sila ang unang pumunta doon para kayo po ay tulungan yung probinsya nyo. Ikaw na hero, wala ka doon. Ito naman si PBBM, hindi ko na, ito paulit-ulitin ko ito kasi parang manhid Parang hindi ko alam kung natutulog or basta mayroong something, ayokong sabihin.
mayroong something na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Si PRRD po ang nagpalibing sa tatay mo na 30 taon, 3 dekada kayo na nakikiusap sa mga nakadaang presidente, hindi kayo pinakinggan. Masama kayo dati, di ba? Masama. Ngayon nakiusap kayo kay BP Sara na maging vice mo na lang. Sa pangako mo siguro na ibalik mo lamang ang inyong integrity na nawala noong panahon ng mga kay Cory, Ramos. Nga, pinsan nga yan nung namatay, si Ramos eh. Pero hindi niya pinayagang bumalik dito yun. For your informations, no? Hindi niya pala pinayagan na bumalik dito sa o ay libing sa libingan ng mga bayani. Si PRRD lang po, Mr. PBBM, ang tumulong na mailibing ang yung tatay sa libingan ng mga bayani for reasons that siya ay naging soldier, sundalo, for reasons that siya ay naging presidente ng Pilipinas. Akala ko, at binudul-budol mo kami, akala ko, babawiin mo yung nawalang dignidad ninyo. Akala ko ganun eh. Pero hindi po eh. Hindi po. Wala kami makita, Mr. PBBM. Wala po kami makita. Gutom po yung mga taong bayan. Gusto naming i-ano nyo, kung totoo yung yung bang gold ninyo, sabi ni Madam Imelda. Kung totoo po yun, bayaran nyo ang mga utang ng Pilipinas kasi sobra pa yun. At paunlarin nyo ulit ang ating agriculture. No? Ang ating mga resources, paunlarin nyo. Mayaman po tayo, sabi ni Madam Imelda eh. Marami tayong Italianos gold ba yun? Tawag doon. Magkaroon ka po ng konsensya, PBBM. Magkaroon ka po ng konsensya. Nakikita naman namin na ang Vice Presidente pa ang nagbibigay ng talumpati sa nangyaring bombahan sa Marawi City. Diba? Kay Tatay Digong, hindi po pwede yun. Ha? Utusan niya kagad ang PNP, yung mga military na hulihin nyo yung ano dyan, di ba? Ang laki po ng ano mo yung tawag dito. Confidential fund mo, ang laki-laki. Billion po yan eh. Bakit ano, nasaan? Yung mga ano natin, intelligence parlan natin, nasaan yan? Ba't nalusutan tayo na naman? Ang laki lang nga, saan mo po ginagastos yan, yung confidential fund mo, Mr. PBBM? At saka, yung kasunduan mo po sa mga kriminal, sa mga lumalaban sa gobyerno, maski kami ordinaryong tao, alam namin na yun ay kasunduan mo sa mga demonyo. Kasunduan sa mga demonyo. Mga demonyo na kriminal, pinapatay nila ang kapwa nila Pilipino nang walang katwiran. Bakit sila ay hindi nila alam na at baga hindi pumanig sa kanilang ideology, papatayin nila yan. Yan ang gusto mo po, Mr. President? Yan po. Magpatayan ang mga Pilipino. Yung mga kriminal na pumapatay ng mga kapwa Pilipino. Kidnappers. No? Pambubomba. No? Pagpapatay sa mga sibilyan, sa mga barangay captains, mga kagawad. Mahiya kayo. Mahiya po kayo, Mr. PBBM. Maraming salamat po ulit. Ito pong mahaba pong ating vlog. Dito po muna at sana po mga kababayan, i-like po ninyo, i-subscribe, i-share. Maraming salamat po.